Scupper Gaban confirm na nasa Elbaf, gaano ba talaga siya kalakas? Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1139 at ang title nga daw na itong paparating na chapter The Mountain Eater. So ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing dumating na daw itong misteryosong karakter na ilang chapters nang tinitis sa atin ni Oda. At yes, ito nga daw si Scupper Gaban. Pero base nga lang daw ito sa itsura niya, since ang pangalan daw na ipinakilala para sa kanya siya daw si Yasan. Bali hindi pa nga natin alam kung bakit ito yung pangalan niya, pero maaari nga na ang purpose nito para hindi siya matrack ng mga Marines at world government, dahil alam naman natin na nung time na pinatay si Roger sa Logtown pinahanap at pinapatay nga rin ng world government ang lahat ng may koneksyon kay Roger, including itong buong Roger Pirates. Anyway, sinasabi nga na binuksan daw ni Gaban ng isang secret room sa Kastilyo, kung saan sa lokasyon nga daw na to nakalagay yung susi para pakawalan si Loki. So ito nga yung nakakapagtaka, bakit alam ni Scupper Gaban yung lokasyon ng susi para sa kadena ni Loki? Diba as per road, simula daw nang mamatay si King Herald, wala nang iba pa ang nakapasok sa Kastilyo na to. Hindi kaya may relation si Gaban sa nangyaring pagpatay ni Loki kay King Herald? Dahil kung iisipin nyo, 14 years ago nga nangyari yung pagkamatay ni King Herald. At kung ibabase nga natin to sa edad ni Colon, which is yung anak ni Gaban kay Ripley, hindi nga malabong 14 years old na itong si Colon. Kaya naman kung meron ngang malaking altercation sa Kastilyo at related sa hari ng Elbaf, panigurado na makikialam si Gaban, since konektado nga dito yung buhay ng asawa at anak niya. Isa pa nakakapagduda nga na si Harul lang daw ang pumigil kay Loki, which is nagtagumpay nga daw itong si Harul. Hindi kaya bukod kay Harul kasama rin itong si Gaban sa pumigil kay Loki? Bale ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers gaya nga ng sinabi ko confirm na talagang tatay ni Colon si Gaban at ang asawa daw niya itong si Ripley. Pero ang nakakapagtaka nga sa impormasyon na to sa spoilers itong pagbabanggit daw ni Gaban na siya ang Minister of Love. So sa statement nga na to obvious naman na mahalin tulad natin siya kay Sanji, dahil gaya nga kay Sanji na siya ang technically na number 3 sa Straw Hat Pirates, itong si Scupper Gaban nga rin ang kinikilalang number 3 ng Roger Pirates. Mahalata nga natin na pinaparalel ni Oda itong si Gaban kay Sanji, since itong si Sanji nga mahilig sa love. At ngayon naman ipinakilala niya itong si Gaban bilang Minister of Love. Mapunta naman sa sumunod na impormasyon bigla nga daw napunta yung scene sa mga giants na nagkakasiyahan. Sinasabi nga na kinikwentuhan daw ng mga giants si Usopp at iba pang Straw Hat members patungkol kay Scupper Gaban. Nireveal nga nila na itong si Gaban daw actually na nakatira ngayon sa Elbaf. Pinakilala nga ng mga giants si Gaban bilang left hand daw ng dating Pirate King na si Roger. Isa nga daw legendary star si Gaban at equal kila Roger at Rayleigh. Bali sa part nga na to naniniwala ako na hindi talaga nalalayo yung lakas ni Gaban kila Roger at Rayleigh. Maybe nasa level siya ni Kozuki Oden in terms of strength, dahil nakita naman natin na sila ang nagtapat 27 years ago. At ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing nagbalik daw yung scene sa grupo nila Luffy, kung saan bigla daw hinamon ni Gaban itong si Luffy. Not exactly na hamon, pero parang ganun na nga, since nung mahawakan daw ni Gaban yung susi para sa kadena ni Loki, sinabihan daw niya si Luffy na kung gusto nga daw niya itong makuha, kailangan niya daw itong paghirapan. Sa part nga na to mukhang makakakita tayo ng laban mula kila Luffy at Scupper Gaban. Pero ang malaking tanong nga dito ano kaya yung purpose at bakit hinamon ni Gaban si Luffy? Pwede naman niyang ibigay na lang yung susi kay Luffy assuming na kilala niya na ito. So ang tingin ko ang sagot dito dalawa. Una para masukat ni Gaban kung gaano na nga ba kalakas si Luffy, dahil alam naman natin na ito rin yung ginawa ni Rayleigh kay Luffy. Sinubok nga niya ito sa una nilang pagkikita. Bali itong possible nga na paglalaban nila Gaban at Luffy good power meter din ito para sa atin, dahil kung
nagsasabay nga si Luffy kay Gaban. Ang ibig sabihin lang neto na-exceed na ni Luffy yung lakas ni Rayleigh. Pero kung makita naman natin na mahirapan si Luffy kay Gaban, although taglay niya na ang Gear 5, ang ibig sabihin lang neto may kulang pa kay Luffy. Kulang in terms of Haki man yan o Devil Fruit powers. At syempre ang makakapag-align o makakaayos neto si Scupper Gaban. Kumbaga similar sa ginawa ni Rayleigh na tinuruan si Luffy, we assume na ganito rin ang magiging role ni Gaban kay Luffy. Ang ikalawang rason naman kung bakit hinamon ni Gaban si Luffy simply para makita ng personal ang Gear 5. Dahil nga sa alam rin ni Gaban ang totoong nangyari during Void Century pati na ang prophecy patungkol sa Sun God Nika. Since nakarating nga rin siya ng Laugh Tale, pwede ngang nais makita ni Gaban ng mata sa mata yung Sun God na matagal na nilang hinihintay. Kumbaga ito yung magiging indikasyon para sa kanya na totoo nga. Totoo na mabubuhay ulit ang Sun God. At ito ang tatapos sa kasamaan. Sa tanong naman kung hindi ba kilala ni Gaban si Luffy, ang sagot nga dito malabo itong mangyari. Dahil base nga sa history si Shanks ang nagpakilala kay Rayleigh patungkol sa existence ni Luffy. Pumunta nga siya ng Sabudi Archipelago para lang ikwento kay Rayleigh na may nakilala siyang bata similar sa captain nilang si Roger. At since sinasabi nga na pabalik-balik na daw sa Elbaf si Shanks at nalaman nga natin ngayon na nandito pala nakatira si Gaban, malabo ngang hindi ikwento ni Shanks kay Gaban yung patungkol kay Luffy. Kita naman natin in recent chapters na ultimo itong bata na si Colon kinwentuhan ni Shanks patungkol kay Luffy. Kaya naman malabo ngang hindi kilala ni Gaban itong si Luffy. Speaking of Colon dahil nga sa kumpirmado na talagang tatay niya itong si Gaban, it makes sense na nga ngayon na magiging malaking part din siya ng Elbaf arc. Kumbaga siya ang magiging Momonosuke ng Wano arc. Sa tingin ko nga may mas malaki siyang role na gagampanan sa arc na to na related sa paglaban. Dahil nakita nga natin na yung mga bata sa Elbaf ngayon wala ng mga will para lumaban. Since ang bagong turo na nga sa henerasyon nila wag makipag-away. Samantalang itong si Colon nga salungat yung perception niya sa pagiging giant niya. Old school pa nga rin siyang mag-isip. Nakita naman natin na bigla niyang inatake si Luffy out of nowhere. Ang rason para subukan lang daw si Luffy kung malakas ba talaga ito, since isa nga daw itong emperor. Anyway, ayan na nga yung spoiler video natin para sa paparating na chapter 1139. Sana nga na-enjoy nyo itong video na to. So yun lang, peace!